Rodrigo Rowan Duterte, Ronald De La Rosa versus Honorable Lucas Bersamin. Case number GR number 278747. Isidro Tong Bunga versus House of Representatives. General Appropriations Act of 2025. GR number 277975. Veronica Duterte versus Nicolas Torres. Ito po yung tungkol sa kidnapping ni Presidente Duterte. GR number 278768. Sara Duterte versus House of Representatives. Ito po yung alleged jump impeachment complaint. GR number 278353. Attorney Israelito Torion versus Comelec and M. Miru. GR number 279245. And General Eliseo Rio versus Comelec and Smartmatic. GR number 263838. We fully recognize the weight of your responsibility and the need to carefully deliberate on this matter in accordance with the Constitution and existing laws. Nevertheless, we respectfully appeal for a prompt, clear, and just resolution of these cases. The trust of the people in our institutions rests upon the transparency, accountability, and timely issuance of decisions. This is not an attempt to dictate upon the court, but rather a sincere appeal from citizens who place their hope in the independence, integrity, and stability of the judiciary. It is the prayer and aspiration of many Filipinos that justice prevails and that the Constitution remains the firm foundation of our nation. Thank you for your continued service to the Filipino people. Respectfully, Attorney Melchor Magdamo, UPI Legal Counsel. Maraming salamat po. Yes po. Marami po kaming itinaon na mga activities sa mga important dates na magaganap. March 11, meron din po kami. Para ba? Kasama I-resolve yung mga pending cases na nakabinbin. And we are sure kasi when we resolve these cases, maaaring maipabalik natin si dating Presidente Rodrigo Duterte dahil maliwanag naman po talagang merong kidnapping, maliwanag naman po talagang hindi tumaan sa ating legal system yung kanilang pag-kidnap, pagbaba ng aeroplano, nilipat nila ng aeroplano, nilipat nila sa labas. Pagkatapos, ang masama nito, iniwanan nila sa ibang bansa, walang aid, walang tulong galing sa gobyerno ng Pilipinas. Inabandon na nila yung Pilipino sa ibang bansa. Nag-iisa siya doon. Nakakagalit po yun. Bayan, magising tayo! Laban si Natiti! Meron pa po kayong tanong. Laban si Natiti! Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa amin. Maraming salamat po. We expect for a fair exposure din po sa ating mga kababayan. Ano po? Gusto lang po namin ng patas-patas na pagdalahan ng katotohanan sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. So, kaya tayo nandito, ako nga po pala si Captain Ray Valeros, Secretary General ng United People's Initiative. Kaya po bakit dito sa Supreme Court? Wala na po tayong maasahan sa ating executive branch. Ganon rin po sa legislative branch, wala na tayong maasahan. Alam naman ng lahat yan. So dito ang huling bastion ng hope ng ating bansa, ang Supreme Court. Regardless kung ano ang magiging desisyon nila, kailangan resolbahin nila yung mga outstanding cases na nakapending rito sa kanilang sala. Hindi pwedeng walang tuldok ito. Yun ang hinihintay ng taong bayan. Napaka-importante yung binanggit ni General Atty. Garcia na isang Pilipino
Hindi lang mga politiko, kahit ordinaryong tao. Pwede bang isurrender natin ito basta-basta sa ibang bansa na may sarili tayong batas? Pag sinurrender mo ang isang Pilipino sa ibang bansa, umamin ka na may failure of justice sa bansa natin. So yun po yun. At pangalawa, General Appropriation Act. Kung inaksyonan ng Supreme Court last year, bago magtapos ang session ng lower and upper house, sana hindi na naulit yung anomalya sa General Appropriation Act sa 2026. So yun po yung panawagan natin, resolbahin nila. At panghuli po, napaka-importante, wala pong safe sa election sa 2028. Wala po tayong pinapanigan kahit sinong tumakbo. Wala pong safe dahil alam natin ilang dekada na ang nauupo sa gobyerno, hindi elected ng taong bayan, kundi selected ng COMELEC. Hustisya para sa bayan! Kaya kailangan, bago dumating ang 2028, may tama natin ang proseso, yung diabolical process sa COMELEC, matanggal na yan. Yung mga bayaran dyan, wala tayong maiuupo na talagang elected ng taong bayan. Walang safe sa election sa 2028 kahit anong partido mo. Kung sinong malaking ibibigay, kung sinong may mandato, yun ang mananalo. So yan po yung ating inilalaban dito sa Supreme Court. Hindi po natin sila inuutusan. Tayo po ay nakikiusap sa kanila na resolbahin na ito at malaman ng taong bayan kung ano ba ang stand ng Supreme Court bilang huling taga-analisa ng ating batas at ng ating konstitusyon. Marami po salamat sa lahat. Okay. Maganda ko. Binabato mga bombs. Hello. Binababa na po yung Ako po ay si Colonel Segundo Metran, retired Philippine Army, Travis Scott Binababa yung Ranger mga Regiment, bombs. and Special Forces, Supremo ng Filipino Guerrilla Forces. Ako ay nanawagan sa mga kabaro ko, sa mga Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines. Mag-isip kayo, buksan niyo ang inyong mga mata at tainga. Ano ang nangyayari sa ating bayan? Mga kababayan ko, ako 40 years, naglingkod sa bayan, sa edad ko 13 anos, naglingkod ako at nakipagpatayan sa mga rebelde. Pero ito pala ngayon ang hinaharap namin ngayon. Problema, ang problemang dinulot ng Pangulong Marcos, si Marcos, ang dahilan ng gulo ng Pilipinas na ito. Pero ito, mga kababayan, active at saka retired, hindi nagkakaintindihan dahil sa kagagawa ni Marcos. Binababa daw yung ano, ma'am. Nanawagan ako sa taong bayan, lalo na sa mga kabaro ko dati sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Buksan nyo ang inyong mga mata at inyong mga tainga. Ano na ba ang nangyari sa ating bansa? Naubos na ang kaban ng bayan. Kailan kayo magigising kung ubos na ang kaban ng bayan? Kaya nanawagan ako, I am Colonel Segundo Metran, retired of the Army, Supremo of the Filipino Guerrilla Forces. Kaya nanawagan ako sa inyo lahat, magising kayo sa katotohanan, buksan ang mga mata. At tayo nga, maraming salamat sa inyo.